kapatid, sa pagtitipon natin nitong Biyernes, kasunod ng Miyerkules ng Abo, sa atin pong pagsasanta Rita Day, ating itaas sa Diyos ang mga kahilingan, ang mga nagpapamisa pasalamat sa oras na ito, ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, ngayon din ng pansarilit pampamilyang kahilingan at pasasalamat, at ang kahilingan po ng ating mga taga-subaybay ng ating Facebook, ng ating online mass, via Facebook page ng ating parokya, at ang alaala ng mga imao nating mahal sa buhay. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, inalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan naming kusang pagpapagasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aking sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ng pangunahing layunin sa pag-aayuno, habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo'y nag-aaway-away.
Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisihan na kuriyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pangalipin. Sa halip, pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos ubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit sang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sa mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-aayuno. Gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maari bang magdadalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Magandang Binabati hapon. din natin ang ating mga taga-subaybay ng ating online mass na nakikisa sa atin sa pagnunovena at ng novena mass ngayon. Huwag po kayo mayamot sa akin na late ng ilang minuto. Meron lamang po kaming gawain sa aming headquarters sa Coast Guard ng bahagi ng aming 43rd founding anniversary ng aming headquarters. Sa unang Biyernes pagkatapos po ng Miyerkules ng Abo, pumapasok tayo ng mas malalim sa diwa ng Kwaresma. Ano nga yung pillars of Lent? Pag-aayuno, pananalangin at pagkakawanggawa. Ngunit malinaw ang paalala ng Panginoon sa atin sa aklat ni Isaías na narinig natin sa ating unang pagbasa. Ang tunay na pag-aayon ay hindi lamang ang pag-iwas sa pagkain o panlabas na pagpapakita ng kabanalan. Ang tunay na ayuno ay ang pagpapalaya sa mga inapi, pagbabahagi ng tinapay sa nagugutom, at pagbubukas ng tahanan sa walang matutuluyan. Ito ang ayunong kalugod-lugod ng Diyos, ang ayunong may kasamang pag-ibig. Sa ating mabuting balita naman, tinanong ni Jesus o tinanong si Jesus kung bakit hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad. Sumagot siya na habang kasama pa nila ang nobyo, ang kinakasal, hindi sila maaring magluksa. Oo naman, kasalan yan kainan at marikan. Hindi pwedeng mag-ayuno at magluksa. Sayawan pati, liga. Ngunit darating ang panahon na kukunin ang nobyo, ang kinakasal, at saka lamang sila mag-aayuno. Ipinapakita nito na ang pag-aayun hindi lamang tungkulin, kundi pakikisa sa misteryo ni Kristo. Ano yung Paschal Mystery? Ang kanyang paghihirap,
kamatayan at muling pagkabuhay. Now, sa pagnilala nating are, ating iugnay natin ang pagdiriwang natin ng Kwaresma sa atin pong pagpipintakasi kay Santa Rita, nakilala bilang santa ng mga imposible at tagapamagitan ng mga mabibigat na suliranin. Ang kanyang buhay ay larawan ng tunay na pag-aayuno na sinasabi ni Propeta Isaías. Hindi lamang siya nag-ayuno sa pagkain, nag-ayuno siya sa galit. Hindi man sa nagkikimkim, kundi magalit sa paghihiganti at sa sariling kagustuhan. Sa kabila ng masakit na pag-aasawa at pagkamatay ng kanyang anak o kanyang asawa at mga anak, pinili niyang magpatawad at magtiwala sa Diyos. Ang pag-aayuno ni Santa Rita ay ang pag-aayuno ng puso. Tinanggap niya ang mga sugat ng buhay bilang pakikisa sa sugat ni Kristo. Sa kanyang karanasan, nakita natin ang sinasabi ni Jesus sa mabuting balita, na darating ang panahon ng pag-ayuno kapag ang ikinakasal ay wala na. Sa kanyang pagdurusa, nakikisa siya sa paghihirap ni Kristo at doon niya natanggap o natagpuan ang tunay na kagalakan. Mga kapatid, sa unang Biyernes ito ng Kwaresma, inanyayahan tayong suriin ang ating pag-aayuno. Ito ga ay panlabas lamang? O ito ga ay nagbubunga ng higit ng pagmamahal at pagkalinga sa kapwa? Ang atin pong mga ipina-fasting, ang hindi natin pagkain ng karne sa tuwing Biyernes, ay saan ka natin iyon iniipon? Iniipon pangbili ng lechon pagdating ng Linggo di Gloria? Hindi po. Yun pong ating pag-iwas sa pagkain o sa pagpa-fasting ay meron din sanang patutunguhan. Hindi natin pagbili ng karne ay ating itulong din sa kapwang nangangailangan. Ang hamon ni Isaías ay malinaw. Alisin ang tanikala ng kawalang katarungan. Ang hamon ng Ebanghelyo ay makiisa kay Kristo. At ang halimbawa ni Santa Rita ay magpatawad at magtiis ng may pag-ibig. Nawa sa paglalakbay natin ngayong Kwaresma, matutuhan nating mag-ayuno hindi lamang sa pagkain kundi sa kasalanan. Mag-ayuno hindi lamang sa salita kundi sa galit. At higit sa lahat, mag-ayuno sa sarili upang mabuhay para sa Diyos at sa kapwa-tao. Pakinggan din natin ang panawagan ng ating Arsobispo at ng Pangulo ng Catholic Bishop Conference, ang fasting natin sa social media. Hindi tayo nabubuhay pag walang cellphone. Hindi tayo nabubuhay pagka hindi tayo nag-scroll ng ating mga social media. Kaya po ito ang isang bahagi ng ating pagdiriwang. At sa tulong nawa ni Santa Rita, maging makabuluhan nawa ang ating paglalakbay tungo sa muling pagkabuhay. Amen? Amen. Sige po mga kapatid, nawa sa inyong pag-aalay, ang Panginoon ay magbabalik sa inyo ng maraming pagpapala. Gagawin natin ngayon ang paghahandog. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan. Ama naming lumikha, iniaalala namin ang aming ginaganap sa 40 araw na paghahanda bilang aming hain, na nagpapagindapat na iyong kalugdan ang aming kalooban at nagdudulot ng kakayanan sa pagtitimpi namin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon.
Binibigyan mo po kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahandog ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban ng kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili niya inihain, ilang pagkain namin, nagsasama hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap
sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo, mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa nating inaalala at ipinagpamisa sa oras na ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ng kanang esposo na si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal ni Santa Rita ng Cassia na aming patruna na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungahin mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kasalanan
makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Muli magandang gabi po sa ating lahat. Sa ngalan po ng ating parokya at ating kuraparoko, binabati natin ang mga nagpapamisa para sa kanilang kaarawan at ang sacerdotal anniversary. Una, binabati natin happy birthday ang lagi pong naglilinis at natutulong sa atin sa ating kumbento at din sa ating simbahan, si Ate Bitchay. Nawala diyan, baka nagpailaw ng happy birthday, Manay, saan ka na? Natanggap mo na ba yung mga pa-cake? Ngayon din ay si Ma'am Brendaline Arce and then Marinel Arabe. Ngayon din ang nagdiriwang ng kanilang ordinasyon sa pagkapari. Bati natin si Reverend Monsignor Alfredo Madlang Bayan. Monsignor Fred, happy sacerdotal anniversary. Papasalamat po tayo sa mga sumusubaybay sa ating online mass. Salamat po sa inyo, Ma'am Mona Di Makulangan, Arlen Sandagon, Ma'am Presi Mendoza, Paz Dote Paltado, Felix Acosta, Nemfa Marasigan, Samantha Sibulo, Nelia Luneta, Diling Alduver, nakauwi na ba? Galing nandun pa? Nasa US pa. Yalin Makaraig. Salamat po sa inyo at sa mga hindi nalista. Dini si Tita Lydia. Ngayon din ay papasalamat tayo sa mga palagyang nagpapamisa, sa inyo pong suporta sa Facebook Star Senders, sa mga iniulog nating second collection para sa ating mga retiradong park may karamdaman sa St. Joseph Seniorate, ang Vian Auxiliaries at Kapamoy members. Salamat po sa mga naglilingkod din sa ating altar. Huwag nating kalimutan po kung kayo po ay magpapamisa ang atin pong GCash number, doon na lamang po isend ang inyong mga pamisa. Ngayon din ang kung mga nagnanais po sa ating SOCOM ay mag-volunteer po kayo. Ang atin pong parokya ay meron po tayong Paris Lenten Pilgrimage sa Diocese ng San Pablo. That will be on March 20. Ari ay holiday, Ramadan. Sumama po tayo at karamihan po sa mga parokyang are, it was established by the Franciscans, and I know some of the parishes because doon po kami nagno-novitiate sa area ng Nagkarlan and Liliw. So itong first two parishes ay doon po sa Liliw, sa Nagkarlan, sa Pila, sa Victoria, Kalawan, and then ang seat ng Diocese ng San Pablo, ang St. Paul I Hermit Cathedral at ang Alaminos, Laguna. Okay? So sumama po tayo ha. Ang atin pong ang deadline po ng palista ay sa March 6. Mura lang naman. Ha? May sasakyan na kayo at meron pang tour, ganun. So, sumama po tayo. Huwag nating parte po ng ating paglalakbay bilang simbahan. Hindi lamang for picture-picture purposes. Kasi alam ko pag gayon ay natin, parte po ng ating, sabi nga nating pilgrimage at pananalangin. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikisa sa ating banal na misa. Magsitayo na po tayo.
Sumainyo ang Panginoon at at sumainyo. pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglay at nawa ang makabuluhang pag-aayuno ay ating pahalagahan sa ating araw-araw na buhay. Salamat. Salamat sa Diyos.